Nakakagawa ka ng 200. Happy Lord's Day po sa lahat. May pagkain dyan eh. Araw ng ating Panginoon. Amen. God is good all the time. Purihin ng Panginoon. Ano po? Minsan pa, ang salita ng Diyos ay ating bubulay I-roast na yan. sa dakong ito ng Barangay 96, Sunit District 1, Tondo, Manila. Lagyan mo ng ketchup na. Meron po tayong babasahin mula po sa Biblia. Amen. Ayan. Po, ang importante po yung salita ng ating Panginoon ay naipapangaral. Po, Ketchup na sa ketchup. ngayon, Prince, sa akin yung ketchup, Prince. Ayun o. bago tayo papalaot sa pag-aaral, tayo muna po ay mananalangin. Panalangin, hingin natin ang tulong ng Diyos upang siya po ang bumabay sa bawat isa sa atin. Po, dahil ang salita ng Diyos ay dapat may pangaral. Ito na, tapos na yung Purihin ang Panginoon. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat ng santa. Samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng Ebanghelyo. Sapagkat ang Biblia po ay kinasusulatan ng iyong aral na dapat namin ibahagi sa aming kapwa. Sapagkat ang iyong salita ay kailangan ng lahat ng tao. Wala pong taong hindi nangangailangan ng iyong turo at aral, sapagkat kami pong mga tao April magkano? ay may buhay, may kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Oo. Ano yung kayo? Amen. Amen. Okay. Dito po sa kasulatan, ang dapat ay ganito po ang aking nababasa. Ano mayroon pa? Ang pagbibisita sa tahanan, dapat alamin ng pastor ang mga taong higit na kailangan bisitahin. Maaari niyang unang dalawin ang mga may sakit, lalo na ang mga may mabigat na karamdaman o kaya mga tumatalikod o nangihina sa pananampalataya. Mga taong mananampalataya at bisita sa nakaraang araw sa pagsamba. Kung ating papasinin to, yung una, pagbisita sa tahanan. Noong araw po, ang Biblia sa tingnan natin sa Lucas, meron kasing binanggit dito sa isang talata na tingnan natin ito po sa Lucas 10. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus dito, tingnan natin sa verse 6, kung may bigay sa kapayapaan ng nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo, ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbasbas. Yan. Yung bahay na papasukin. Sabi niya, kung may bigay sa kapayapaan na nakatira roon. Yan. 7. Magituloy kayo sa bahay na iyon. Huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang hiyain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. 8. Pagpasok ninyo sa isang bayan,
at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang iyain sa inyo. 9. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon. Sasabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kasi nga po, kaya malapit na ang kaharian ng Diyos, sabi ni Jesus, kasi sabi niya sa 6, kung may bigin sa kapayapaan na nakatira doon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Paano matatanggap kung hindi ka patutuloy? Hindi po ba? Yan. Sino yung 1K pera pa? Sa verse okay, yun po. So, anong sabi ni Jesus sa kanila? Ay, umayo kayo sa verse 10. Sinusubo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Yan. Kasi po dito sa babaw ng mundo, iba-iba ang tao, ugali. Kaya sabi niya, parang, ano sabi niya rito? Asong gubat. Kung atin po napapanood sa YouTube o sa Facebook, yung mga asong gubat na tinatawag nila, ano po yun, parang mga kuyog yun eh. Sino ba niluto? Sino ba yan? Kung matag yun, sama-sama sila. Yan. Ganun po ang uri ng tao. Tao po ang pinagparisan nito. Inalintulad sila sa tao. Yung mga asong gubat kung tawagin. Sa English yata ang tawag sa kanila nasa dulo ng dila ko, hindi ko lang maalala. Ngayon, ang ating Panginoong Yesus ay bumuo siya ng grupo ng dala-dalawa na kanyang isusubo sa kanila. Itong mga taong ito, inalintulad sa mga taong gubat, asong gubat. Sabihin, mababagsik. Yan. Ngayon, ang sabi sa verse 10, pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok sa inyo ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Yung palang hindi tumanggap, parang sumpa. Isipin nyo, ultimo alabok na dumikit sa kanilang paa, kung nakasapatos o tsinelas. Yun, papagpagin. Baga yung pagpapala, papagpagin. Yan. Kaya tayong mga tao po ay dumadalaw tayo sa mga tao sa dahilan po kailangan. Bakit? Lahat ng tao may kaluluwa eh. Purihin ng Panginoon. Kaya yung sinasabi ng Bible kanina doon sa binasa ko, siyempre kung may problema, may sakit, dadalawin. Purihin ng Panginoon. Ano po? Kaya sa buhay natin, ganyan po talaga. Ngayon, sa verse 25, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang sisubugin. Guro, ano ang dapat kong gawin? Tanong niya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya.
Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo Panginoon ng Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan. Paano daw makakamit ang buhay na walang hanggan? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo. Pag sinabing mamahalin mo ang Diyos, susundin mo siya ng buong puso mo, ang Diyos. Kasi kung wala kang pagsunod, may pag-ibig ka man, wala rin. Kaya sabi dito ni Jesus, mahalin mo Tagal naman yung doctor na. ang Diyos ng buong puso mo. Litagdag TF yan. O, yun po nakalagay. Sabihin, sumunod ka sa Diyos. Tayong mga tao po, mula noon, tingnan ninyo ang sabi ng Panginoong Yesus. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Sa Mateo, Ito, chapter 28, verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Anong sabi ni Jesus? Turuan, sumunod ang tao sa kanyang utos. Kaya napakahalaga po sa buhay ng tao ang pagtuturo. Kaya tayo bumibisita sa mga tahanan. sino? Kaya po tayo bumibisita sa mga tahanan Isang piraso upang muna sa ibahagi lupa nito. ang mabuting balita Magkano ba yung sa inyo? ng Diyos sa bawat tao. Kanino daw po susunod ang tao? Meron sukle. Sa turo ng ating Panginoong Yesus. Pinababalik. Tignan po natin yung sulat ng Juan. Juan, verse 36. Ang sumasampalataya sa anak kay Yesus po at tinutukoy ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya yung nagmamahal po sa Diyos, yung sumusunod. Kaya sabi ni Jesus, sa nagtanong sa kanya, paano niya makakamit ang buhay na walang hanggan? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. Ibig sabihin, lahat ng meron tayo, isasangkap natin sa pagmamahal sa Diyos. Kagaya ng binabanggit ito, kailangan may pagsunod. Kasi pag hindi po tayo susunod, ayun ang sabi. Ayan, pick up. 390 Anong lang. sabi? Mananatili sa halip, manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya napakahalaga po talaga ang pagsunod. Kaya na sabi ng Panginoong Yesus, sige, sinusubo ko kayo sa mga tao nalintulad sa hasong gubat. Sinasabi ko, Andiyan na yung siya. napapanood ko sa YouTube, sa Facebook, yung mga hasong gubat. Aba, isipin niyo po, mga leon, kinakalaban nila. Isipin niyo yun. Kasi nga po, para silang kuyo, kung lumusog. Ano po? Matapang. Carnivalous.
Tingnan pa natin. Layo pala ni Nigel, nakasize ko. O, dali mo na to. Ayun na lang mo. Dito po sa Marcos, O, dali mo na nandun sa store. 16. Anong nakalagay? O, ano pa gagawin mo? Sa 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, O, ano? "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao." Sa ibang salin po, ang nakalagay doon sa King James Version, kinapal. Ipangaral ang salita ng Diyos sa buong kinapal. 390. Yung kinapal po, kung titignan ninyo, yun ay mga hayop na handang patayin po. Ayon kay Pedro, para silang mga hayop na kakatayin. Kaya sinabi ni Jesus, puntahan ng tao, ipangaral ang salita ng Diyos sa kanila. Tandaan niyo po yan, napaka-alaga ang salita ng Diyos sa mga tao sa buhay nito. Lalo na ngayon, anong nangyayari sa mundo natin. Bigyan mo muna ako dalawang sinama. Natatakot po ang mga tao kasi anumang oras sasabog ang digmahan. Sabi nga ng iba, World War III. Namumuro na yung World War III. Yung mga mag-check-up mo dito. Siyempre, alam niyo po, pagka may gera, wala pong nananalo sa gera. Dagdagan mo naman to. Dagdagan mo. Kunwari lang may nananalo. Pero totoo, wala. Lahat mapipisala. Bigyan mo yung dalawa na yun. Lahat mapipisala po sa gera. Para isang plastic. Paano mo sasabihin nanalo ka? Eh marami na pisala sa party mo. Para isang plastic na lang yan, sa iba naman yan. Lalo na ngayon, yun pinakikita po nila sa social media. Dalawin mo Mga racket. Sa isang plastic, dalawa. Kapag pinalipad yun at sumabog, wasak ang bawat samahan. Saan ma? Yan lang. Kaya kailangan ipangaral, kaya nga inalintulad ng tao sa mga hasong gubat. 408. Ano yan? Alam niyo po yung hayop, yung aso. Walang alam niya kundi kumain, matulog, kumain, matulog. Ganyan din po ang tao. Kaya ngayon nalintulad eh. Kaya dapat mapangaralan ng tao. 600. Madala sa kanya ang mabuting balita ng layunin nito upang maligtas ang tao. Alam niyo po sa ibabaw ng mundo nito, kahit anong gawin po natin dito, wala rin pong mangyayari. Maaaring nagkakaroon ka ng kasamantalang tagumpay, 400. pag namatay ka, wala na yun eh. Sa totoo lang, pag patay ka na, wala na. Mas mahalaga po, kung abala ka man sa buhay mo sa iba't ibang larangan, lang yung gusto gawin. Kung extra rice doon, wala raw. Ito, pinapabawasan na ng tuloy. Basta magawa mo po ang kalooban ng Diyos. Kasi ang papasok ng langit, tingnan natin, Ang plastic na. Mateo 6, 9, sa verse 11 ay verse 10. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Anong sabi po ng Panginoong Yesus? Masunod nawa ang alin? Ang kalooban ng Diyos dito sa lupa parang nasa langit, hanggang langit. Kaya alam niyo po, kaya napakahalaga pong malaman ng tao o napakahalaga madala ang salita ng Diyos sa mga tao. Ang layunin
upang magtamo tayo ng kaligtasan. Sabi ko nga po, sige, magpakasipag ka ng gusto mo. Wala naman magbabawal. Pero alalahanin mo, may buhay ka sa inaharap. Yung second life, kung tawagin ko. Yung spiritual life. Tayo mga tao, Pick up na lang daw ah. Kanino? napakahalaga niya. Kaya mo kasi lagyan ng pangalan sa Kaya, ibabaw eh. Para hindi ka natatakot. pinapangaral Sulat mo ang ebanghelyo sa mga tahanan. Kaya ng ating ginagawa, nasa loob tayo ng tahanan ito, bagamat sila'y abala-abala, po, ang mahalaga, madala sa kanila ang ebanghelyo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na binigay mo sa amin, sapagkat tinuruan kami. Hindi mo kami tuturuan, paano na lang ang buhay natin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Nasa barangay 96 po tayo. Sonate District 1. Like and share. Tayo po, gusto nyo i-share, okay lang. Gusto nyo pong panoorin, okay lang. Mag-like po kayo kung gusto nyo. Kung naibigan po ninyo. Sana meron po kayo natutunan. Po, God bless us all po. Bye.